الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زدنا علما. اللهم بارك لنا في لقاءنا هذا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inihiling ko sa Allah at hilingin natin sa Allah nawa ang pagbati ng Assalamualaikum ay mapasa ating lahat. Kasama pati ang mga nanonood sa ating mga video at dyan ngayon dyan sa online class ninyo. Sino man ang bigyan ng Allah ng pagbati ng Islam na nawa ang kapayapaan, katahimikan, kaginhawaan, katiwasayan ay mapasayo, ikaw ang taong tunay na pinakamayaman. Can you consider a person who is rich, considering himself as a rich man, but still he has no peace of mind? Di ba? Tama bro? Maraming tao mayaman, makapangyarihan, pero wala silang kapanatagan sa puso at isipan. Hindi makatulog. Nangangamba, natatakot, problema, ganyan. Ikaw na kumakain ng bulad, tamban, masaya ka. Diba bro? Uy, lalo na ngayon ang lamig, masarap kumain ng bulad at saka tamban. Diba bro? Alhamdulillah, kasama tayo ngayon sa mga mapalad dahil nandito tayo sa ating pag-aaral ng level 1 sa Tauhid. Kung gaano napakahalaga ang Tauhid, nakuha na natin ito sa mga una nating aralin. Ito ang pagkaiba natin sa anumang lahat ng mga relihiyon. Tandaan ninyo, naiiba tayo ng mga Muslim sa lahat ng mga relihiyon dahil sa Tauhid na ito. Dahil wala sila sa Tauhid. Maski sinasabi nilang paulit-ulit na iisa lang man ang Diyos. Kaso, 3-in-1 lang. Ganun pa rin yun. Kahit anong explain mo, 3-in-1. The God, the Father, in the Son, in the Holy Spirit, still 3-in-1. There's nothing wrong with that as long as you accept. Okay, ano pa man ang pagkanilang paniniwala doon, pero taliwas pa rin sa totoong turo ng Tauhid. Dahil naniniwala nga sila na isang Diyos, pero pumupunta sila sa mga ibang mga tao na sila ay nangungumpisal, natatakot, nagmamahal, nag-aalay. Yun ba ang Tauhid na sinasabi mong isang Diyos? Naniniwala ka nga sa Diyos. Pero ang ginagawa mo ay parang ikaw ay naniniwala na may ibang nilalang, ibang tao na makakatulong sa iyo at mga tao na alam nila ang mga hindi pa nangyari. Punta ka dyan sa Quiapo. Ang dami-daming magbigay ka lang ng 50, 100, uhulahan niya kung ano ang kapalaran mo. Ikaw pala makakapunta ka doon sa... Saan ka ba pupunta? Sabi mo sa Saudi. Nalaman niya, nga pala sa Saudi ka pupunta. Ito ang mangyayari sa buhay mo. Tapos, bakit parang yun nahulog dito? Mayroon kang kunting pagsubok sa buhay, ganyan. Kala mo naman, naku, maraming salamat po. Mga kapatid, at sa lahat ng mga nanonood sa mga kamusliman, wallahi, 4 na pong araw na hindi tatanggapin ng iyong gawain. Pag ikaw ay pumunta sa mga taong may kaalamang itim, mga tao na sila ay nagsasabi sa iyo ng mga bagay na hindi pa nangyayari na pinaniwalaan mo. Napakalaking shirk yung pagtatambal. At kung ikaw ay pumunta at naniwala, nakihula, nakikulam o anuman ng gawain mo na ikukulamin mo, pinaniwalaan mo na totoo siya, makapangyarihan siya. Walang mangyayari maliban sa kapahintulutan ng Allah, pero pinapaniwalaan mo na mangyayari yun dahil sa kapangyarihan na meron siya. Namatay ka sa oras na yun. Kung hindi ka napatawad ng Allah, ikaw ay nandoon siya nagliliyab na apoy. Hadith yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan ang sinasabi natin shirk. Napakalaking kasalanan. Alhamdulillah Ustad, nandito tayo sa Batha dahil para mag-aral ng Tauhid sa level 1. Alamin ninyo mga kapatid, ang Islam, kung may foundation ng Islam, kung may tibay ang Islam, ay itong sinasabing Tauhid, ito yung akida.
Ang tauhid ay doon na rin siya sa akida. Ang akida is a shamil. Akida is a general term, comprises the belief. Okay? Comprises and explains about the belief, about the doctrine of Islam. That the true doctrine of Islam that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has taught to us, had taught to us. So, ibig sabihin, nandun na yung tauhid. Kasi paniniwala Ito yung paninindigan. Ito yung, kumbaga, pundisyon ng iyong pananampalataya. Pag ito ay sablay, kawawa ka, kapatid. Sayang ang kaalaman mo, sayang ang paniniwala mo, kung hanggat nabubuhay ka pa at hindi mo siya makorek. Tunghayan natin ang mga ibang usapin patungkol sa tauhid. Nakuha na natin. Bro, punta ka sa ikalawang yugto o ikalawang paksa. Ano ba yun? Sa ikalawang paksa. Unang kabanata, tapusin na natin. Tapos na tayo dun kasi more than we explained about the unang kabanata. Sa pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakilala na natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha. Siya ang Allah na nagsabi rin na naghayag sa Quran, "Dhalika bi anna Allah huwal haq wa annahu ma yad'una min duni huwal batil." Katotohanan siya ang Allah na tunay na totoo, na Diyos na nararapat sambahin, at ang sino man na sinasamba na bukod pa sa Kanya, sila ang mga tunay na mga kalapastangan, ligaw. Al-batil, ang batil, hindi ka tanggap-tanggap. Ang anumang sino mang sambahin mo, sino man paniwalaan mo na Diyos na bukod pa sa Allah, wala na. Siya lang ang Allah na naghayag sa Quran, na sinamba ng lahat ng mga propeta, sinasamba at pinupuri ng lahat ng kanyang mga nilikha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mga kapatid, subhanallah, hindi niyo ba minsan maisip? Tignan niyo Isa sa pinakamalaking biyaya sa atin ng Allah, na nilikha ka na tao, bro, na sumasamba sa Kanya. Isipin mo kung ikaw ngayon ay sumasamba sa katulad ng mga ginagawang mga Nepali, ng mga ibang mga Hindi na sumasamba sila ng mga unggoy, baka. Di ba? Sagrado yan sa kanila, sinasamba nila. May daga rin. La hawla wala quwwata illa billah. Nasaan ang tamang pag-iisip, bro? Astaghfirullah wa atubu ilayhi, wallahi. So, isipin mo yun. Sumasamba sila sa mga ibang nilalang, sa ibang nilikha, ibang engkanto, ibang tao, o ibang propeta, o ibang kahit sinong bagay. Pero ikaw at ako, sumasamba sa nag-iisa, walang kapares, walang katulad, na sinasamba at pinupuri ng lahat ng kanyang mga nilikha. Pati, di ba mga kapatid, itong damit na ito, itong mga bagay na ito, ano ito? Tawagin ito sa Arabic. Mada yusamma hada bil Arabiyya? Nadharatun wa hiya muthanna. Laysa muthanna, muannath. Ang muannath, feminine. Meron kayong Arabic? Saan dito? Inshallah, you're level 1 and at the same time you're also in the advanced. Congratulations, bro. Okay, ang nadara, ano siya? Muannath, feminine, kasi nadaratun, merong taul marbuta sa akhir. Anyway, sa Arabic nyo yan kukunin. May mga mudhakkar, may muthanna, malalaman mo na muthanna, feminine ng isang bagay, dahil dun sa pinakahuling salita niya, ay mayroong taul marbuta, ta'u ta'nith, wahada tadulu alal muannath. Sa English, meron din tayong masculine at saka feminine, di ba? Pero masculine and feminine refers only to human. Di ba? Babae, feminine. Man is a masculine. Ang bagay, pwede mong sabihin feminine, wala, di ba? Pero in Arabic, meron. Mashallah. Ganyan kawasi, ganyan kalawak ang lugal Arabiya. Hada yusamma bil Arabiya shay. Shay. Ano yung shay? Bagay. Ito bagay? Bagay. Ang lahat ng bagay, may utak, ano? Palagay nyo.
Anong depende? Ha? May utak ang mga bagay? Wala. May nararamdaman ang mga bagay? Wala. Sigurado kayo? Yung living things. Ha? Ang puno, may buhay? Masya Allah. Oh, hindi naman kasi bagay ang puno, syempre. Correct. I agree with you. Of course, I am not disagree with you. Kasi we are talking about the thing. Pero mga kapatid, tignan nyo. Sa Islam, lahat ng bagay, dito sa mundo, sa kalawakan, sa labas ng mundo, sa loob ng mundo, sa kalawakan, anumang mga small particles na nakikita, hindi nakikita, nilikha ng Allah, lahat ng yan, pumupuri, lumuluwalhati, sumasamba sa Allah. Ya Allah. Ano sabi ng Allah sa Quran? Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Walang bagay na nandirito sa sanlibutan, labas ng mundo, bagay. Sa gitna ng 7 kalangitan at 7 kalupaan, nakikita at hindi nakikita, nararamdaman, hindi nararamdaman, maliban sa ito o lahat ay pumupuri, lumuluwalhati sa Allah. Ngunit hindi nyo alam paano sila lumuluwalhati. Of course, hindi natin alam paano ito lumuluwalhati, pero ang akida, ang doktrina na aking paninindigan na pinapaniwalaan, lumuluwalhati yan at pumpuret na bagay na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang isang bagay ay pumupuri, lumuluwalhati sa lumikha sa kanya na siya ang Allah, ikaw na tao na binigyan ng tamang pag-iisip, na tinatamasa mo ang lahat ng mga biyaya ng Allah sa iyo, sino ang sinasamba mo? Kasama ka na rin ba sa mga napaninlang ng mapaninlang na lipunan? Na may tao na nagsasabi na siya ang, ano sinabi niya? Siya daw yung may kapangyarihan sa mundo na lumindol. Tapos sabi niya, hindi ko yan na ano, kaya no lumindol. Ano tawag sa kanya? Siya daw, siya yung the son of God. The appointed son of God. La hawla wala quwwata illa billah. Waliya'udhu billah. At yung mga naniniwala sa kanya, kawawang mga nilalang. Wallahi. Alhamdulillah sa guidance ng Islam sa atin. Sa gabay ng Allah sa atin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Pumupuri, lumuwalhati sa Kanya, sa Allah, ang lahat ng mga nandito sa mga kalupaan at kalangitan. Ya Allah, alhamdulillah sa gabay mo sa amin sa Islam. One of the greatest blessings that Allah has bestowed on you and I is that we become a Muslim. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala that we may steadfast and firm in this religion because we do not know our end. Wallahi mga kapatid, ang puso natin, nagbabago. Minsan nababago dahil sa babae, dahil sa pera, dahil sa posisyon. Subhanallah. Mapanil lang kasi na nagbabago yung puso. Di ba, bro? Na-experience mo na yan? Wala pa? Experience mo lang. Balang araw. Ma-experience mo yan. Umiwas ka. Bro, Kabanata 2. Bismillah. Ibada, ang layunin ng pagkakalikha. Napakahalaga na maunawaan natin ang layunin kung bakit tayo nilikha. Dahil kung hindi ay para lamang tayong nasasayang ng ating oras sa paggawa ng mga bagay na wala namang mga kabuluhan. Subhanallah. Halimbawa, kung ang bawat isa ay pinapaaral at hindi naman niya alam kung bakit siya pinapaaral, malamang sa lahat sila ay maglalaro lamang hanggat sa may isang magpayo sa kanila ng layunin kung bakit sila nag-aaral. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na siyang pinakamaalam ay hindi tayo lilikhain ng walang layunin. Nilikhain niya tayo para sa isa napakahalagang layunin. Alam natin lahat na ang layunin ng pagkakalikha sa atin ay hindi natin mababati. Dahil kung sakali ay alam ng bawat isa sa atin
kung ano ito at lahat tayo ay mag-isisipaggawa ng parehong mga bagay. Dahil ang layunin sa pagkakalika sa atin ay nakatago, pinili ng ala na ihayag ito sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga propeta na may mga banal na aklat na naglalaman ng kanyang mga salita. Maaari siyang magpadala ng mga anghel na may mga mensahe o ihayag ito sa ibang mapaghimalang pamamaraan na walang sino mang mag-aalinlangang tungkol sa kanilang layunin. Subalit pinili ng ala na magpadala ng mga tao para sa sangkatawan upang subukin ang kanilang pananampalataya. Nagpadala rin siya sa mga propetang ito ng ilang mga himala upang ipakita sa mga tao na ito ay pinadala ng Allah. Pinaliwanagan ng ala mula sa Quran ang huling aklat ng mapahayagan ng dala ng huling propeta. Kung ano mismo ang layunin ng pagkalika. Winika ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ. Katotohanan, nagpadala kami ng sugo sa bawat bansa na nagsasabi, magsagawa ng ibada, pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Winika din niya, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. At hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban lamang na sambahin nila ako. Nagkagayon, ang layunin natin sa buhay na ito ay ang ibada, pagsamba sa Allah. Ang layunin ng pagkakalikha ng mga tao at jin. Sila, tao at jin, ay nilikha ng Allah sa isang dakilang layunin. Ito ay upang sambahin lamang siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at tanging siya lamang at wala nang iba. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko nilikha ang mga jin ng mga tao maliban lamang na sambahin nila ako. Ang kahulugan ng ibada ay pagsamba. Ito ang kanyang kaisahan at pagsunod sa kanya sa pamamagitan ng pagsagawa sa lahat ng kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. Kahulugan ng ibada. Upang may sagawa ng maayos ang ibada, kinakailangang malaman natin kung ano ito at ano ang hindi para rito. Ang ibada ay kalimitang nauunawaan bilang pagsamba, na ipinapakahulugang bilang pangaral at itagan na may halong pagmamahal at takot sa Diyos. Ang Diyos o ang sagradong bagay. Sa wikang Arabic, ito ay likas na nangangahulugan na pagsamba. Halimbawa, ang kusang loob sa paglilingkod na may pagpapakumbaba. Gayun din ay nangangahulugan na pagsuko, ang pagsuko ng kanyang sarili o mga karapatan. Mula ito sa salitang ab, na ang ibig sabihin ay alipin o lingkod. Sa punto ng Islam, ang ibada ay ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng kanyang ipinag-uutos at sa pag-iwas sa anuman na kanyang ipinagbabawal. Ang uri ng pagsunod na ito ay tinatawag na ibada, sapagkat kalakip nito ay ang paglilingkod sa Diyos at ang pagsuko ng sariling kagustuhan para sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga ang pinakamagandang pangalan na maaaring makuha ng isang Muslim ay Abdullah, na ibig sabihin ay alipin o lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inulat ni Ibn Umar na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, katotohanan ang pinakamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga pangalan ay ang pinakadakila at maluhati, ay ang Abdullah at Abdurrahman. Ang propeta ay nais din ng pangalang kaugnay sa kanyang sarili na nagsabi, huwag kayong magmamalabi sa pagpuri sa akin kagaya ng ginawa ng mga Kristiyano kay Jesus na anak ni Maria. Dahil sa katotohanan ako ay alipin, lamang, kaya ituring niyo ako bilang ab ng Allah at kanyang sugo. Masya Allah. Okay, dyan ka lang muna, sandali, babalikan din natin yan. Tayo, dito sa mundo, alamin mo na mayroon kang layunin. Diba? Tama? Ang tao, dapat alamin niya kung bakit siya nandito sa mundo. Kaya ba naniniwala na ang lahat ng mga bagay ay may mga kanya-kanyang mga
layunin, gagampanan dito sa mundo? Tama? Correct. Ang sasakyan, anong layunin ng sasakyan? Balik ka sa lugar. Sasakyan ng tao. Diba? Aeroplano, lumipad, barko, ganun din. Pagkain, para kainin. Ang hayop, para pakinabangan ng tao. Magtrabaho sa lupa. Ang hayop sa hayop, mayroon din silang pakinabang sa bawat isa, sa kapwa nilang mga hayop. Meron din. Diba? Itong coexistence ng bawat isa sa atin. Bilang tao, alamin mo na dito sa mundong ito, nilikha ka dahil mayroon kang gagampanan. Na ang gagampanan ito ay napakadakila sa iyo kung gagampanin mo. Kung hindi mo gagampanin, tiway ka na lang bay. Oo. Kasi hindi mo nilagay ang tamang bagay sa kanyang tamang pagkakalagyan. Di ba? Pero ang nakakapagtaka kasi sa Islam, ito ang relihiyon, bro, ito ang unawain ninyo. Ang Islam, ito ang relihiyon na lahat ng aspeto ng buhay ipinasukan niya. Totoo yan. Itong pag-upo mo dyan, ito ba ay pagsamba o hindi? Ha? Pagsamba. Pagsamba. Paano mo masasabi na pagsamba? You're staring at me. Anong kasalanan ko sa'yo? Nagtanong lang naman ako sa'yo. Bakit pagsamba ang pag-upo mo dito? Patunayan mo. Kasi po sinusunod po natin yung dapat na gawin dun sa ginawa natin. Upuan. Upo. Parang ibada rin po. Upo. Upuan, upo ka. Ang matataliwas lang po siya pag yung upuan, tumayo ka doon sa upuan. Hindi ko alam kung talagang ikaw taga-Japanese ka talaga, no? Hapon ka. Kausap mo kayo mga Pilipino. Ang pag-upo mo dito na sinasabi mong pagsamba, katulad ba ng pag-upo niya dito na pagsamba din? Depende sa Ha? intention. Parehas po siguro kasi napunta kami dito upang makaupo at makapagkalat ng kaalaman. Intention. Magkakalat ng kaalaman. Patay tayo niyan. Magkakalat na tayo ng kaalaman. Bro, ito ang alamin nyo dito. Depende. Ang buhay natin, lahat pagsamba, depende kung gagawin mong pagsamba. Kasi may kondisyon sa pagsamba. Ang dalawang kondisyon sa pagsamba, una, ikhlas. Ikhlas. Anong ikhlas? Sinceridad. Dalisay. Totoo ka, hindi ka peke. Hindi plastic. Pangalawa, yung ginagawa mo ay alinsunod sa turo ni Propeta Muhammad na pinag-iwanan niya. Kaya ngayon, ang pag-upo ninyo dito, depende. Pwede lahat pagsamba. Pwede rin yung iba hindi pagsamba. Sa paanong paraan? Yung iba pumunta rito, ang kanyang layunin, Ya Allah, gusto ko magkaroon ng kaalaman sa iyong relihiyon. Ya Allah, nandoon ako sa lugar na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad, ang iyong habag at pagpapatawad ay ibibigay mo sa mga taong nagtitipon ng kaalaman. Ya Allah, patawarin ako ayon sa hadith ni Propeta Muhammad na sinabi niya na sino man ang umalis sa kanyang bahay patungo sa lugar na nag-aaral siya ng kaalaman patungkol sa Islam, siya ay nadsadaan patungo sa Allah. Ya Allah, pupunta ako doon para sa iyo. Correct. Ang pag-upo mo, pag-inom mo ng kape, lahat ng ginagawa mo rito, pagsamba dahil una pa lang ang layunin ng puso mo para sa Allah. Pangalawa, ang ginawa mo ay katulad sa pagpuri sa Allah. Umuupo ka, lumalakad ka, nag-astaghfirullah ka, subhanallah, alhamdulillah, inaasam-asam ng puso mo na nag-aaral para sa Islam. Yun si Ibrahim. Ikaw si Ibrahim, di ba? Ano pangalan mo? Ali. Okay. Halimbawa lang to, Huwag maging masama loob mo. Don't get me wrong. It's only an example. At kung
kung sino mga nang hindi sa ganyan, baguhin mo na ngayon ang layunin mo. Si Ali pumunta dito. Bakit? Friday pa lang ngayon, walang magawa. Kung dito naman na ako sa bahay, tunap manatsuan niya. Sige, punta na lang ako sa bata. Mag-aaral. Anong sa puso niya? Wala lang. Hindi niya inisip na para sa Allah. Pumunta siya, napipilitan lang. Pumunta siya, hindi niya napupuri ang Allah na hindi katulad ni Ibrahim na pumupuri bawat yapak niya. Ang layunin niya para sa Allah. Ang layunin niya, wala. Pupunta siya dun. May maganda, may masarap na puto na ginawa ni brother. Pupunta ako dun sa bata dahil sa puto. Delikado na yun, bro. Ha? Khabsa. Wala na bang lutong Pinoy dito, bro? Wala na, hindi sila nagliluto ngayon dito ng Pinoy? Minsan. Pero usually, khabsa talaga. Tagi isang khabsa o share? Mashallah, maswerte kayo. So, ngayon, ang pagpunta ni Ali, hindi sa Allah. Para sa puto, para sa khabsa. Kaya pumunta rin siya dito, wala siyang hangarin na matuto. Pumunta siya dito dahil bakit? Pakitang tao. Bakit? Ang nasa puso niya, para malaman ng mga kamusliman o mga kaibigan ko o kakilala ko na pumunta ko doon para masabi nila, ako si Ali na nag-aaral ng Islam, para kalugdan nila ako, mahalan nila ako, at para ganun din sila ay magkaroon sa akin ng tiwala. So lahat ng nandito sa puso niya, o hindi may pagpagkaila, alam ng Allah. Ngayon, lahat kayo nakaupo dito, hindi ko alam ang layunin ninyo. Tanging ang Allah at ikaw at ako, kayo sa sarili nyo ang nakakaalam. Kaya mga kapatid, ang puso, ito ang lugar ng tunay na pagkadalisay ng tao. Ano ang aral dyan? Don't judge me, Ustad, because you don't know what is in my heart. Allah knows, the one who created me. Correct. I will not judge you. But this is only a matter of encouraging each and every one of us to purify and rectify our heart, that whatever we do for the sake of Allah. Ito ang kaibahan ng Islam sa ibang relihiyon. Ang Islam, pinasukan ang lahat ng sistema, alituntunin, buhay ng isang tao, kaya lahat ito ay pagsamba. Sabi ng Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilika ang mga engkanto at mga tao maliban sa ako'y kanilang sambahin. Ang buhay natin dito sa mundo, 24/7 pagsamba sa Allah, bro. Subhanallah, wala kang kawalan. Bakit, Ustad? Iinom ako ng kape, pagsamba sa Allah. Lalo na kung sasabihin ko, Bismillah. Paano yung umiinom ng kape, hindi pa uminom ng kape, nagmumura at naglilibak na? Meron? Inom, tapos sasabihin, uy, alam mo siya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, nasaan ang papurilo alhati sa Allah? May mga nakikita kong ganyan. Hindi pa niya inom yung kape, tapos na mayroon na siyang sinasabing masama. Di ba? So, ang Islam, bro, ang pag-upo mo, ang pagkain mo, ang pagtulog mo, pagpunta mo sa trabaho, ang pagbibihis mo ng maganda, at yung pagsusuklay mo ng buhok, yung pagpiperfume mo, lahat ng iniisip mo na mabuti, pagsamba, mayroon kang maiisip na masama. Tama? Sino ang hindi nakakaisip sa inyo ng masama? Itaas ang kamay. Lahat sila nakakaisip ng masama. Totoo yan. Ako rin, nakakaisip ng masama. Pero yung masama na iniisip mo, pag naisip mo, astagfirullah, ya Allah, patawad, sana hindi ko na yan maisip. Isang uri ng pagsamba. Wala kang ginawa. Nagsabi ka lang ng astagfirullah at ya Allah, patawad, naging pagsamba na yun. Mayroon ka ng on record. Kasi ang mga anghel ng Allah, mayroon silang isinusulat na mabuting gawain ng iyong dila at iyong puso at parte ng iyong katawan na ginawa mo na inaali mo para sa Allah. Amazingly, only in this religion where you can find 24/7
in a day, in every single minute in a second, it could be considered as a worship to Allah subhanahu wa ta'ala as long as you done this kind of good deed for the sake of Allah. Khalas, intaha. Di ba? At, Ustad, nakalimutan mo sabihin. Ang alin? Hindi naman lahat ng maganda ay pagsamba. Ayaw nga pala, very good for your correction, bro. Tama. Kasi may mga tao na gumagawa ng mabuting gawain daw na akala nila ay pagsamba. Ito pala ay napakalaking contrary to Islam. Innovation in religion. Di ba? Masking sabihin mo, this is the way how I feel it. This is the way it's, it's very good. I feel this way. Parang napapalapit ako sa Allah. Ang tanong, itong gawain ba ginawa ni propeta? Dili. Kinsay nagawa man ambot sa mga taong igang gibuhat dito sa una sa ilang mga ninuno, yun, delikado ang buhay mo. So ngayon, ang pagsamba, ismun jami likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min qawlin wa amal, zahiran wa batina. Sinabi ng mga pantas, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sinabi nila dito sa ibada, ano ba ang pagsamba? Sinabi nila, ito ay pangalan na binubuo ng lahat ng mabuting gawain na kinalugdan ng Allah. Ibig sabihin ng kinalugdan ng Allah ay na-approve. Ibig sabihin ay tinanggap. Kasi maaring hindi tinanggap. Di ba? Paano mo malalaman na ito ay hindi tinanggap? Bro, how? How can it be na hindi ito tinanggap? Siguraduhin mo, para kalafik, Abdul Malik, siguraduhin mo na hindi tinanggap kung ang ginawa mo ay hindi ginawa ni Propeta Muhammad. Huwag kang magpakitang gilas, huwag kang magdagdag. Lalo na sa uri ng pagsamba at pagluwalhati sa Allah. Kasi ang relihiyon na mga kapatid, palang, kumbaga tapos na yan eh. Meron ka ng katalog. Meron ng Quran. You have already the Quran. This is the words from Allah. This is the perfect words of Allah subhanahu wa ta'ala directed, the revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, though Jibril alayhi salatu wasallam, Angel Jibril. And then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isinabuhay niya ang Quran sa pamamagitan ng sunnah. Ano yung sunnah? Salita, payo, gawa, kilos, pagpapahintulot, at mga katangiang pag-uugali ni Propeta Muhammad. Yun ang sunnah. Kasi sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utitul Qur'ana wa mithlahu. Pinagkalooban ako ng Allah ng Quran at katulad niya, mithlahu. Anong mithlahu? Yun yung sunnah. Kaya may mga ibang mga pantas nagsasabi na pati ang sunnah ni Propeta Muhammad ay revelasyon na rin yun mula sa Allah. Pero dahil siya ay propeta, siya ay minsan ay nakakalimot. Nakakalimot si Propeta Muhammad at immediately siya rin ay nakokoreksyon na ng Allah subhanahu wa ta'ala. So naiintindihan na mga kapatid, ang buhay natin dito sa mundo pagsamba. Lahat ng gawain mo pagsamba. Bro, kakain ka, magbismillah ka, pagsamba yun sa Allah. Makakita ka ng haram, iwasan mo, pagsamba yun sa Allah, mayroon kang gantimpala. Susuot ka ng mabuti, lahat pagsamba yun sa Allah. Basta ang intention mo para sa Allah. Baka sabihin mo, baka sabi ng mga tao, nagyayabang ako, bro, wag mo isipin unsay gisulti ng mga tao ana siya. Kay mga tao ra ba na siya? You cannot please the people. Ni sarili mo nga, minsan hindi ka makontento mismo sa sarili mo. Tao pa kaya? Gumawa ka lang na alam mo na tamang gawain, alinsunod sa ginawa ni Propeta, pagsamba sa Allah, luwalhati sa Kanya, anong sabihin ng tao? Nochi balachi. Oh, di ba? Ano ibig sabihin ng nochi balachi? Kaliwali. Arabic yun bro. Kaliwali. Di ba? Kaliwali. Correct. Kasi bro, kung isipin mo ang mga tao, wallahi, ang mga tao hindi sila makontento sa'yo. At ang mga tao, ang titingnan lang sa'yo kung may mali ka. Lahat ng mabuti, hindi nila ma-appreciate. Pag may mali kang isa da. Diretso na yan. Alhamdulillah, mayroon tayong tunay na tagapaglika na siyang Allah, ang siyang tunay na maghuhusga sa atin sa araw ng pag-ukom. Yan ang pagsamba. Lahat ng gawain mo. Kaya ang sikreto mga kapatid sa pagsamba para ito ay tanggapin ng Allah, una dapat mong gawin itong ginagawa mo para ba ito sa Allah o hindi.
At kung ito ay nalinlang mo ang sarili mo na hindi para sa Allah, sabihin mo sa bandang huli, Ya Allah, patawad. Astaghfirullah. Lalo na kung totoong nagkamali ka, nagkasala ka, magdasal ka ng 2 rak'ah na sunna, mawawala ang iyong kasalanan. At gumawa ka ng mabuti, magbigay ka ng pandesal o puto o kahit anong gusto mong ilingkod sa tao, isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Where you can find that? Only in this religion. The religion that Allah has perfected and chosen to humanity. Because this is the religion of justice. Ustad, nakakaawa. Minsan naisip ko na ano na ang nangyayari sa mga kapatid natin sa Palestine, sa Gaza. Nasaan na ang justice? Nasaan si Allah? Bakit pinapabayaan niya na nangyayari ito? Ha? Naitanong niyo yan? Hindi. Uy, naitanong niyo? Hindi. Oh, di ba? Oh, anong kasagutan niyo? Sige nga. Gusto ko malaman sagot niyo. Anong sagot niyo? Ustad, naitanong nga namin eh. Siyempre, kaya namin naitanong kasi kailangan lang namin ng sagot. Hindi namin alam yung sagot. Ah, yung iba alam. Ano? Ano? Ha? Yun po ang kadar nila. Oh, mashallah. Yun ang kadar nila. Kapahintulutan ng Allah. Ibrahim? May hikma. May hikma, may wisdom. Kasi lalo tayong tumutulong, lumalambot yung puso natin, pero sa kanila, inshallah, yung Jannah sa kanila na. Pero Ya sa Allah. nakikita natin yung tumutulong tayo, nakakata tayo sa kanila, nagagawa tayo para sa Pahirap nga sa kanila, pero ang kapalit nito ay paraiso ng Allah. Subhanallah. Correct. Ano nga ang mundo? Kung ikaw rin naman ay doon sa araw ng paghukom, may talagang mas matindi ang parusa doon. Ah, di ba? Ano pa? Pagsubok. Very good. Ano pa? Sinabi niya yung sinabi mo, gusto mong sabihin. Wisdom. Oh, bro, ano? Pagsubok. Wallahi, totoo. Lahat ng sinabi nyo, pigain mo yan, iisa lang yan. Magpipinsan-pinsan ng mga sinabi nyo. Pagsubok, may wisdom, ito ang qadr. Pigain mo lahat yan, dahil ang pagsubok, dahil itong qadr na ito na magtimpi ka, dahil ito ay may wisdom, ang resulta nito ay dahil mahal kayo ng Allah. Pwede rin ba Ustad saber? Oh, sabar, pagtitimpi. Mahal sila ng Allah, mga kapatid. Ang sino mang dumadaan ng matinding pagsubok, mahal sila ng Allah. Magtimpi sila dito, ay ang kanilang gantimpala ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bakit hindi tumutulong yung Saudi dati yung ginila yung nagira doon? Hindi tulungan ng Saudi yung mga Muslim doon. Bakit hindi tinulungan ng Saudi. na Saudi government. aywan ko, itanong mo sa kanila. Bakit hindi nila sila tumutulong? Di ba? Ikaw, ano ang naitulong mo ngayon? Sige nga, anong naitulong mo bilang isang Muslim? Huwag ka nang magtanong sa isang bansa, sa isang leader. Itanong mo sa sarili mo. Pero he has a point. Correct. Bakit? Ang tulong ba ng gobyerno, alam natin? Mga kapatid, wala sa buong mundo na katulad ng bansang ito na malaking tulong na iniambag dyan sa mga Palestino. Pero hindi nila pinapakita at hindi kailangan dapat makita. Kasi ano rin ang tulong na gusto mong may pakita kung ito rin pala ay walang gantimpala dahil pakitang tao. Pangalawa, anong tulong na gusto mo na ipakita kung ito naman ay gagawin mo, pwede kang mapahama? Wisdom. Diyan papasok si wisdom. May mga bagay na alam mo na hindi dapat mangyari, bakit niya yung ginawa, masama siya, ganyan, pero hindi mo alam, may wisdom kung bakit nangyari yun. Tignan mo nga si Propeta Musa. Si Propeta Musa nung nakasama niya si Khidir. Si Khidir, pinatay niya ang isang bata. Karumal-dumal, di ba? Bakit pinatay yun ni Khidir? Dahil may wisdom. Itong nangyayari na ito, kasama na ito sa mga propesya ng propeta, na magaganap at mangyayari yan. Ang sinong magtimpi dyan, mahal ng Allah. Ang sinong nahihirapan, mahal ng Allah. At wallahi, itong bansang ito, walang katulad siya na tunay na nagbibigay ng serbisyo sa mga kamusliman. Sa Quran, sa pag-aaral, pagdating sa lahat ng larangan ng tulong. Pero yun na nga kapatid, hindi natin kailangan minsan ibunyag. Dahil ano rin pag ibinunyag mo na ikaw ay mapapahamak. Everything has a wisdom.
Everything has a reason. Everything behind, siyempre, ang Allah ang nakakaalam. Totoo yan. Ako, minsan, tanong ko sarili ko, ano ang naitulong ko sa mga kapatid dyan sa Yemen? Nag-ayuno ba ako ng 1 araw, 2 araw na, Ya Allah, ang gantimpala nito ay sana tanggapin mo, Ya Allah, na maging mabuti sa kanila at sila ay bigyan mo ng pagpapala? Nagsadaka ka na rin ba na minsan, Ya Allah, ito ay para sa mga kapatid kong mga Palestino na sana igantimpala mo sa kanila ang paraiso? Tayo lang mismo sarili na natin. Huwag na natin tignan ng iba. At ang ibang sarili mo lang. Anong nagawa mo? Anong nai-contribute mo? Lahat tayo sa araw ng paghukom, huhusgahan at lilitisin ng Allah subhanahu wa ta'ala anong nagawa mo. Pero I assure you, bro, itong bansang ito, walang katulad na ginawa niya ng malaking tulong. Hindi lang sa Palestine, sa buong mundo. Lalo na sa mga lugar ng mga Muslim na naapi. Pero of course, this is about politics. Hindi natin alam. When it comes of politics, may mga wisdom dyan. Merong dapat protektahan. Merong wisdom na nangyayari. Anyway, so far, nakuha natin ngayon ng tungkol sa ibada. Mag-isip ka lang ng mabuti, ibada. Mag-astagfirullah ka, ibada. Gumawa ka ng mabuti, tulong sa kapwa, ibada. Umupo ka lang, ibada. Lahat. Subhanallah. Diba? Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.